Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto, no, matindi tong pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. No, talaga na mga siguro kahit kayo, manggigigil po dito sa nangyari na to. At baka mamura nyo rin po yung district engineer mga kababayan. No, ang matindi na ito mga kababayan, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay nangyari po sa Davao. Okay? Napamura po no si Secretary Vince Dizon dahil po sa ginawang kalokohan no sa isang proyekto diyan po sa Davao mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, and comment dyan sa comment section. Okay, so ito po, may detalye po dito yan mga kababayan, no, na nakasulat. Ayan, medyo ayusin lang natin to mga kababayan para mas maintindihan natin. Okay. Yan. Okay, so sabi dito mga kababayan, DPWH Flood Control Project sa Barangay Kulaman, fully paid na ng 96.5 million. Almost 100 million mga kababayan. Kahit di pa talaga tapos. Yan po ang sinabi ni Secretary Vince Dizon. Nagalit po sa District Engineer ng Davao Occidental. No? Sa Davao po yan mga kababayan. Dahil sa fully paid na pero di tapos na flood control project. Iba pang sangkot sa anomalya umano sa flood control project sa Barangay Kulaman, tinutukoy ng ICI para masampahan ng kaso. No? Grabe, ganito katindi itong mga pinaggagawang kalokohan nitong mga district engineer na to mga kababayan. At tumatanggi pa po siya. No? Talaga namang galit na galit si Secretary Dizon no, sa natuklasan na to. Diyan po sa isang proyekto sa Davao mga kababayan. Oh, kahit siguro kayo mapapamura po dito Kahit siguro kayo manggigigil eto, panoorin natin. Nagalit si DPWH Secretary Vince Dizon sa District Engineer ng Davao Occidental. Ang in-inspection kasi niyang flood control project doon, fully paid na kahit hindi pa talaga tapos. Balitang hatid ni Argel Relator. Ganyan po yung mga nangyayari sa mga proyekto mga kababayan na kung saan, no, kung hindi ghost project, no, kung hindi substandard, meron naman po mga fully paid na pero hindi pa rin po tapos. Okay, yan kasi yung parang yan kasi yung parang diskarte na ginagawa nila. Ganito kasi yung mga kababayan. Kung mapapansin ninyo, no, meron silang tinatawag na phase 1, phase 2, phase 3. Okay? Phase 1, phase 2, phase 3. So, nangyayari, pag-release ng budget no, sa isang proyekto, magre-release yan. Phase 1 muna. No? Pero yung phase 1 po na yon mga kababayan, no, yung budget po para doon sa phase 1 na yun, is yun na yung kabuuan budget para doon talaga sa proyekto. Okay? So, it's either umpisahan yung project, tapos, kukulimbatan nila. No? Kukupitan. Hanggang sa wala na matira doon sa budget mismo. And here comes the phase 2, mga kababayan, na popondohan uli. No? Ganun katindi. Diba? Yung proyekto na sana'y tapos na, no, doon sa budget na yon para sa phase 1 na sinasabi nila, kaya nang tapusin yung project. Or, let's say, gagawaan lang nila ng konti, tapos phase 2, doon uli sila kukuha ng another dagdag na budget para doon no, sa proyekto na yon mga kababayan. At kung may phase 3 pa, same thing, ganun pa rin. Ang masaklap niyan mga kababayan, minsan, pagdating sa phase 2, wala talagang ginagawa. As in, totally, yung isang buong budget, nawawala. Ganon katindi mga kababayan. Okay, so ito, tuloy natin. Ng GMA Regional TV.
Kinagulat ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor ang dinatnan sa ininspeksyong flood control project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi pa rin kasi ito tapos kahit October 2022 pa idiniklarang tapos. Di ba? October 2022 mga kababayan, dapat tapos na yung project na yan, pero magpasa hanggang ngayon hindi pa tapos. Ano nangyari? Bakit ganon? No, fully paid na ng 96.5 million. Konti na lang, 100 million na. No, pero ito, no, yun na kanilang nadatnan, mga babayan, ni Secretary Dizon at saka ni Mayor Magalong. Yan po ang kanilang nadatnan sa 96.5 million. Puro bato. Paniwala ni Dizon, dami ng mga diskaya ang nakontrata ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office para sa proyekto. Ang kasama ko yan, Rimando. Hindi yung diskaya. Maganda na magkakuha. Nagam naman natin ang St. Timothy kay Diskaya, inamin na nga niya. Di ba? Huwag ka na magmangmangan sa akin. Huling-huli yung engineer. Di ba? Di ba ito nanonood ng balita mga kababayan? Sa init ng issue ng DPWH, imposible na yung mga district engineer na to, hindi nila alam kung ano yung mga nangyayari. Di ba? Natapos ang kontrata, yan nakikita nyo media, October 2022. Nagsimula February 2022. Ang mas itinagalit ni Dizon, January 2023 pa, fully paid ang contract price na 96.5 million pesos sa contractor. Tandaan nyo mga kababayan, ito pong project na to ay wala pa po sa panahon na nakaupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 2022 po yung botohan. No? At yung budget po dyan, mga kababayan, pumasok po sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Kahit di pa tapos ang proyekto, hindi na ito itinanggi ni District Engineer Rodrigo Larete. Nagbayad ka kahit hindi talaga siya completed. Correct? Yun ang pagkakaroon. Oo. Yan. Totoo. At least umaamin ka. Oo, yun po. Okay. Kaya ang sinasabi mo, kaya mo ginawa yun kasi Due to the disbursement rate na hinahabol namin. Pero, with the sense, with the agreement na tatapusin ang kontraktor. Inusisa naman ni Magalong kung Hindi kasi ganun mga kababayan di ba? Hindi kasi ganun na kailangan tapusin muna ng contractor yan bago mo i-fully paid. District engineer ka. Dapat ini-inspect mo. Ikaw mismo, alam mo kung ano yung percentage ng trabaho. Kalokohan naman na hindi mo alam kung ano yung... Ganito kasi yan mga kababayan. No? Sa mga ganyang proyekto, mayroong mga may mga scope of works yan. No, scope of works, ano yung gagawin, gaano kahaba yung kanilang gagawin, no, simula saan, point 1 to point 2, o diba, ganun ganun kahaba yung gagawin, no, kung ilang araw o ilang buwan gagawin, tatapusin, no, yung isang proyekto. Okay? So, malinaw yan, no, yung mga progress billing yan, at saka sa final billing yan, may percentage. Diba? Bago ka magbayad, kahit siya naman siguro, tanongin natin papayag ba siya na kung kunyari may pinapagawa siya, babayaran niya fully paid na may usapan doon sa contractor na tsaka na lang niya, mangangako yung contractor na babayaran na lang siya, natatapusin na lang yung project. Diba? So dapat siya mismo, alam niya, district engineer siya, alam niya yung percentage ng trabaho na yan. Diba? ano ang sinasabi ni engineer na tinabaho umano. Ano yung nagawa noong 2022? Okay, ito mo. Ang nagawa ng 2022 is Catapult. Ano yun? Ano yun? Ito. Yung mga poste na yan. Oo, yung mga poste na yan. 2022. Which is 1.5 Ginawa yan. meters. Noong November, malapit na yung matapos kasi nilako lang. November 2022. November 2022, bumaha. Nasira. Noong July naman 2022, kasi hindi sila makapag-move, nagkaroon sila ng problema sa quarry. Pero sa larawang ipinakita ng kapitan ng barangay, nakuha umano
3 linggo lang ang nakakaraan. Walang ginawang konstruksyon sa lugar. Ibig sabihin, nagsimula lang silang gumawa ulit just 2 weeks ago. Ano yung nakita nyo noong 2022? Ano nakita? Explain nyo. Nag-clearing lang po sila dito, sir. Nagsimento sa baba, tapos iniwan na po. Hindi ka na naawa doon sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila inisip? Iisip ko rin po, kasi Bakit ka nagbayad ng hindi kami complete? Namura na no? Minura Diba? Hindi na nakapagpigil. No? Secretary Dizon, minura na yung district engineer. No? Saludo sa iyo, sir. Ganyan talaga dapat. No? Ganyan dapat. Ganyan katapang. No? Yung secretary natin, kagaya ni Secretary Dizon. Imagine ninyo yun, sa harap ng maraming tao, sa galit niya mga kababayan, namura niya yung district engineer. Ayun, sangayon ba kayo dyan? Ha? Sangayon ba kayo doon sa ginawa ni Secretary Dizon, mga kababayan? Diba? Parang, ewan ko, kulang pa nga ata yun. hindi lang wala kompleto. Ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. Puti, nagpapalusot pa no? Natawa Secretary Dizon. Narinig niyo yung katwiran, mga kababayan? No, importante gumawa, no? Ang masama daw kung hindi daw sila gumawa. Natawa na lang si Secretary Dizon oh. Alam mo yung katwiran na ewan ko ba kung saan nanggagaling yung kapal na mukha ng mga to. Ulitin natin. Ang masama, hindi kami gumawa. Oh, 'di ba? Yun daw ang masama kung hindi daw sila gumawa, mga kababayan. 'Di ba? Hindi lang wala kompleto. Ang masama, hindi kami gumawa. Hindi lang daw na kompleto. Ang masama daw kung hindi sila gumawa. Matanggap-tanggap ba yun? Gumawa po kami. God! Oh, napamura. Napamura na naman si Secretary Dizon. Parang yung sinasabi ni Gadon lagi no? Oh, gag! Sabi ni Secretary Dizon. Ano yung itsura niya Ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. God! Oh. Nakita niyo yung buka ng bibig ni Secretary Dizon? Ganon siya kabisit, mga kababayan. No? Di mo alam sa kumukuha ng tigas ng mukha itong mga to eh. Na kumakatwiran pa ng ganon. Tibay. Flood control ba yan? Flood control ba yan? Flood control ba yan? Tapos ba yan? 100 milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo? Hindi tapos yan? Pinasusumitan ni Magalong lahat ng dokumento kaugnay ng proyekto sa CIDG Davao Occidental. Huling-huli na no? Huling-huli na, mga kababayan, nagpapalusot pa eh. Tibay eh. Uri maging honest sa'yo. Oo, ganun. Gusto mo maging honest ako sa'yo? Ano po? Papakulong kita. Wala na po ang magagawa kung ganyan po. Minamadali na ng ICI ang pagtukoy kung sino pa ang mga sangkot sa naturang Ghost Flood Control Project para masampahan ng paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act, malversation of fund, falsification of documents, at violation sa procurement. Or Jill Relator ng GMA. Diba, mga kababayan, no? Ganong katitigas yung mukha ng mga to. Napamura na lang sa Secretary Dizon sa buwisit at sa galit. No? Sabi nga ni Mayor Magalong no, may sasabihin ako sa'yo, gusto mo maging tapat ako sa'yo, parang ganun. Ipakukulong kita. Saludo kay Secretary Dizon sa ginawa niya. Ewan ko, siguro, ultimo DDS, no, mapapapalakpak dito kay Secretary Dizon sa ginawa niya. Huwag niya sabihin, no, na lahat ng mga DDS na yan, tuwan-tuwa, no, dito sa ginawa na to, na nakikita natin, no, na talagang, no, ganyan yung ginawa nila, mga kababayan. No? Matutuwa ba itong mga DDS sa ganyan? Pag natuwa pa kayo, at isinisi nyo pa yan sa Pangulong Bongbong Marcos, ewan ko na lang kung anong klaseng pag-iisip meron pa kayo.
kung paano kayo mag-isip. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Abangan nyo po palagi. Paki-click na lang po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.